Magandang araw mga kaibigan. Ako ang inyong gabay sa mundo ng politika, intriga at katotohanan. Ang inyong sandigan sa gitna ng ingay ng eleksyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagpapainit sa balita at nagpapakulo sa chismis sa social media. Ang Team Bato at ang kanilang nationwide tour para sa 2025 elections. Pero teka, mga kababayan, bago tayo magsimula, pindutin mo na yan, like button, subscribe mo na ang ating channel, #walkwithlan, at i-ring mo na yung bell para hindi ka makaligtaan sa ng katotohanan. Handa ka na ba? Tara, sumisit tayo sa kwento na puno ng drama, diskarte at diskusyon. Kamakailan lang mga kaibigan, nag-ikot ang Team Bato sa Bulacan. Oo, ang lalawigan ng mga bayani, kasaysayan at ngayon mga motorcade. Kasama sina Senator Bongo at ang aktor na si Philip Salvador. Nagparada sila mula Kalumpit hanggang Malolos, dala-dala ang kanilang mensahe ng suporta para kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa darating na halalan ng 2025. Pero mga kababayan, hindi ito simpleng parada lang. May mas malalim na kwento dito at kailangan nating suriin ito ng maingat, critical at syempre may konting ngiti sa labi. Nung nakaraan, nagsimula ang motorcade ng Team Bato sa Columpit Municipal Hall. Mula doon, nilibot nila ang mga barangay tulad ng Balugaw, Poblasyon, Canyogan, San Marcos, Pio Cruzosa, Balite, Sergio Bayan at Bugyon. Tapos dumiretso sila sa Plaridel, Rueda, Dampol, Lagunti at finally sa Malolos kung saan dinumog nila ang mga barangay tulad ng First, Lugam, Pinagbakahan, Mohon, Sumapang Matanda, Sumapang Bata, Dakila Ginhawa at ang Malolos City Hall sa Bulihan. Wow, para field trip ng politika ito pero may campaign jingle. Pero teka, bakit Bulacan? Alam natin isa itong vote-rich province na may mahigit 2 milyong rehistradong botante ayon sa COMELEC data noong 2022. Kaya naman, hindi nakakapagtaga na pinupunteriya ito ng mga politikong gustong masecure ang malaking suporta. Pero ang tanong ko, ano ba talaga ang layunin ng Team Bato? Suporta para kay Bato de la Rosa bilang senador ulit? O may mas malaking plano silang inihahanda para sa 2025? Mag-isip-isip tayo mga kaibigan. Kung hindi mo pa kilala ang Team Bato, hayaan mong i-breakdown ko yan para sa iyo. Sa gitna ng grupo, syempre si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na kilala sa kanyang matigas na paninindigan laban sa droga at krimen. Kasama niya si Senator Bongo, ang dating aide ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay isa sa mga prominenteng senador ng bansa. At syempre, para lalong maging makulay, nandyan si Philip Salvador, ang action star na ngayon ay aktibong sumusuporta sa mga kandidato. Kandidato din siya at sa mga kandidatura ng PDP laban ng mga Duterte. Pero mga kababayan, hindi ito pelikula ni Ipe Salvador. This is real life politics. At kailangan nating tanungin, ano ang ipinapangako ng Team Bato? Ayon sa kanila, kanilang mga pahayag, gusto nilang ipagpatuloy ang legacy ng Duterte administration laban sa droga, krimen at korupsyon. Pero teka, hindi ba't maraming kritiko ang nagsasabi na ang war on drugs, di ba to, ay puno ng kontrobersiya? Ang International Criminal Court, ICC nga, iniimbestigahan ang mga aligasyon ng human rights violation noong siya ang PNP chief. At si Bongo naman, kilala sa kanyang mga medical missions at serbisyo publiko, pero may mga nagsasabi rin na masyado siyang nakadikit sa Duterte brand. Si Philip Salvador, well, para siya ang celebrity endorser ng grupo, pero gaano ba kalalim ang kanyang political stance? Kaya naman mga kaibigan, kailangan nating maging mapanuri ano ang tunay na motibo ng Team Bato. Suporta lang ba ito sa re-eleksyon ni Bato o may mas malaking ambisyon sila? Like a national campaign for a higher office? Para mas maunawaan natin ang galaw ng Team Bato,
kailangan nating ilagay ito sa konteksto ng 2025 midterm elections. Sa May 12, 2025, boboto ang mga Pilipino para sa mga senador, kongresista, gobernador, at iba pang lokal na opisyal. At ang Bulacan bilang isa sa mga top provinces with the highest number of registered voters ay isang battleground province. Kaya naman, ang motorcade na ito ay hindi basta pagpapakita, ito ay isang strategic move para secure ang suporta ng masa. Pero, mga kaibigan, hindi lang si Bato ang naghahanda. Sa Bulacan, halimbawa, may mga kandidato tulad ni dating Senador Kiko Pangilinan na nag-motorgate rin sa Plaridel at Malolos noong April 8, 2025 para sa kanyang Hello, Pagkain, Wow campaign. Kaya naman, ang tanong, sino ang mas makakumbinsi ng mga Bulakenyo? Si Bato na may Duterte back machinery o ang mga kandidato tulad ni Pangilinan na may sariling plataforma? At speaking of machinery, huwag nating kalimutan ang suporta ni Vice President Sara Duterte kay Bato de la Rosa. Noong Pebrero 2025, naglabas siya ng ad na nagsasabing si Bato ang kailangan ng Pilipino laban sa droga, krimen at korupsyon. Pero teka mga kaibigan, hindi ba't si Sara rin ang sinasabing posibleng tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028? Kaya't ang motorcade dito, hindi lang ito para kay Bato, kundi para rin sa mas malaking plano ng Duterte political dynasty. Boom! Ano sa tingin mo? Magkomento ka sa baba at sabihin mo kung agree ka ba o may iba ka pang opinion. Ngayon mga kaibigan, maging seryoso tayo sandali. Ang Team Bato ay nagpapakita ng lakas sa kanilang motorcade. Pero kailangan nating tanungin, ano ang tunay na epekto ng kanilang kampanya? Una, pag-usapan natin ang kanilang plataforma. Si Bato ay kilala sa kanyang tough on crime approach, pero maraming kritiko ang nagsasabi na ang kanyang drug war ay nagdulot ng libu-libong patayan. Marami sa mga ito ay mga mahihirap na hindi napatunayang guilty. Pangalawa, ang presensya ni Bongo at Philip Salvador ay nagdadala ng masa. Pero gaano ba ka-epektibo ang celebrity endorsement sa politika? Ayon sa isang pag-aaral ng Ateneo School of Government, ang mga butante ngayon ay mas naghahanap ng konkretong solusyon kaysa sa karisma lang. Kaya naman, kailangan patunayan ng Team Bato na may sustansya ang kanilang plano, hindi lang motorcade at jingle. At pangatlo, ang timing ng kanilang kampanya. Bakit ngayon pa? Alam natin, campaign period sa national candidates ay nagsimula na. Pero ang Team Bato ay talagang nagpapakita ng lakas. Strategic ba ito para mauna sa karera o desperasyon ba ito dahil alam nilang mahigpit ang laban? Pero syempre, hindi lang ako magsasalita dito. Ano ang sabi ng taong bayan sa aming pag-iikot, no? At kinakausap natin ang mga residente para malaman ang kanilang saloobin. Narito ang sinabi ng isang magsasaka mula sa Plaridel. Okay naman si Bato, pero sana naman, bukod sa laban sa droga, magbigay din sila ng suporta para sa agrikultura. At meron din isang estudyante mula Malolos, no, na nagsabi, fan ako ni Philip Salvador, pero yung platform pa rin ang mahalaga. Sa social media, mainit din ang diskusyon. May mga nagsasabing solid ang suporta kay Bato dahil sa kanyang matapang na imahe. Pero marami rin nagtatanong, paano natin masisigurong hindi mauulit ang mga kontrobersiya ng drug war? Kaya naman mga kaibigan, ikaw na magpapasya. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang imahe ng kandidato o ang kanilang track record? I-share mo yan sa comment section at opinion. At baka ma-feature natin yan sa mga susunod na videos natin. Mga kaibigan, nagtapos na ang ating malalim, makulay at matalinong pagtalakay sa Team Bato at sa kanilang motorcade sa Bulacan. Pero ang kwento ng 2025 elections ay malayo pa sa katapusan. Kaya naman, habang papalapit ang halalan, kailangan natin maging aktibo, mapanuri at matalino sa ating mga desisyon. Sino ang iboboto mo? Ano ang mga isyong mahalaga sa iyo? At paano natin masisigurong ang mga kandidato natin ay tunay na maglilingkod sa bayan? Kaya mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-subscribe sa channel natin, #WalkWithLan, at i-share ito sa mga kaibigan at pamilya mo. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong diskusyon na may katotohanan, talino at konting haplos ng katotohanan,
i-click mo na yung bell icon para updated ka sa bagong video. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang isa pang kandidato na gumagawa ng ingay sa 2025 elections. Sino kaya yon? Abangan. Para sa ngayon, maraming salamat sa inyong panonood at naway patuloy nating buksan ating mga mata, isipan sa katotohanan. Ako ang inyong lingkod, #WalkWithLan. At ito ang inyong channel, #WalkWithLan, ng may katotohanan at talino. Magkita-kita tayo ulit mga kaibigan. Mamuhay ang Pilipinas!